Kaya, hayaan nyo na lang pag may naririnig kayo ng ganon. So, wala naman masama kung gusto nyo silang i-correct, ganyan. Basta in a nice way. Kasi, malamang naman sa malamang. Ako, tulad ko, kung mag-English-English man ako, tapos mali-mali naman, okay lang naman yun. Kung i-correct nyo ko, di mas maganda. Pero, sabihin nyo rin naman ng maayos, diba? Hindi yung husgahan nyo na agad. Tapos yung husga pa ay sagad hanggang buto na wala naman dun sa topic, ganon, yung pangkahusga, wagas. So wala naman masama mag-correct sa isang tao. Lalo pagka mabuti naman yung intention nyo, maganda naman yung pamamaraan ng pagko-correct nyo, syempre mas ma-appreciate pa nga yun. Pero yung dahil lang sa mali yung grammar niya tapos lalait-laitin nyo na, husgahan nyo na, parang yun naman, kayo na yung may mali nun, diba? Kahit pa na ang galing-galing nyo mag-English, kung makahusga naman kayo sa taong mali ang grammar or mali yung pronunciation, wagas, imbis na turuan, kayo na yung may problema nun. Kasi hayaan nyo na lang yung mga tao na nag-i-English nila kahit mali yung pronunciation, kahit mali yung grammar, kasi later on, magiging okay din yan. Magiging maayos din yung pronunciation niya, magiging maayos din yung grammar niya. Kasi for sure, mag-aaral siya ng mag-aaral para mas ma-improve yung sarili niya sa mga bagay-bagay, lalo na sa pagsasalita ng English, lalo na kung kailangan niya sa trabaho yon or sa everyday ng buhay niya. Ayun na nga, dahil nga sa trabaho, ba? May improve naman yan, guys. Kasi lahat naman tayo nag-uumpisa sa walang alam, sa mahina, hanggang sa nagiging malakas na lang tayo sa mga bagay-bagay na inaral natin, na pre-practice natin. Kaya hayaan nyo na. Iwasan na kasi natin yung masyadong mapanglait at mapanghusga. Diyos ko, tingin-tingin din muna tayo sa mga sarili natin kasi baka mamaya husga tayo ng husga, mas malala pala yung kahusga-husga sa atin. Ganun. So, yun lang naman, guys. So, yun lang yun. Mag-English ka ng mag-English hanggat gusto mo, hanggang sa ma-improve yung sarili mo. Ako tulad ko, ganon. So, wala naman masama doon. Yes, doon, diba? Dati nga, yung bigkas ko ng, alam mo yung sasakyan na Chevrolet? Promise, guys, yung bigkas ko niyan dati, Chevrolet. Tawang-tawa ako. Tapos, nung nagbabasa ako, tapos narinig ko sa movie, ang bigkas pala nun, Chevrolet. So, silent na pala yun. O, diba? Ganon. So, kaya normal lang naman. Ako mismo natawa ako sa sarili ko. Pero, syempre, since narinig ko yun sa kasi alam ko ganun yung bigkas niya eh. Syempre, ganun. Di naman talaga natin alam ko yung mga tawag sa mga ganun. So, akalain mo yun. Chevrolet yung bigkas ko, yung basa ko. Yan pala, Chevrolet. O, diba? So, ganun lang naman yun, guys. Kaya, wag yun ang husgahan or pintasan yung mga taong mali yung grammar, mali yung pakabasa or pronunciation. Kasi tandaan nyo palagi Tagalog yung mother tongue natin at hindi English. Okay? So, yun lamang, guys. Maraming salamat. Love you all. Thank you for watching and don't forget to follow and share. Thank you po.